Magandang araw sa ating lahat. Ito may isi-share ako sa inyo. Paano ba natin masasabi na ang isang stator coil ng electric fan na ating nire-repair kung ito nga ba ay sira na o hindi pa. Kahit meron tayong masukat na resistance mula dito sa kanyang terminals ng mga windings. Bale, ang problema nito, ang LEC ay mahina umikot. Okay naman yung bushing, okay naman yung shafting rod, at saka okay din naman yung capacitance nitong 1.5 microfarads na capacitor. Still, mahina pa rin yung ikot. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang aking pamamaraan kung paano ko nasisigurado na talaga yung stator coil yung sira. Okay? Gamit tayo ngayon ng digital multimeter. Nakaset po yan sa resistance setting. 2K yung ating setting ng function selector switch. Ngayon, ipakita ko rin sa inyo na okay yung resistance ng running windings o ng speed control windings, speed 1, 2, and 3. Dito, ang common wire nito ay kulay black. Ilagay lang ang test rod sa kulay black at yung isa namang test rod ay dito sa kulay red, blue, at white na wire. Okay, ilagay natin ang red test rod dito sa red wire. Ayan po yung ating nasukat na resistance, 421 ohms or 420 ohms. Ilipat naman natin ang red test rod sa kulay blue. Meron tayong nasukat na 549 ohms. Ngayon, sa kulay white naman, 490 ohms. So, ibig sabihin, yung kulay blue ay speed number 1, ito ay speed number 2, kulay white, yung speed number 3 ay kulay red. Ibig sabihin, okay yung resistance ng running winding. Ngayon, sukatin naman natin ang resistance dito sa wires na para sa capacitor. Ilagay lang ang test rod dito sa dalawang kulay yellow na wire. Ayan po yung ating nasukat na resistance, 518 ohms. Sasabihin natin, abay, may resistance naman. Bakit mo nasabi na sira ang stator coil? Ganito kasi yan. Ang ating stator coil o yung electric fan, yan po ay gumagana kung nasa tamang total impedance yung stator coil kasama na itong capacitor. Tatandaan po natin na pag sinabing impedance, yan po ay combination ng reactance ng capacitor at saka reactance ng coil o ng inductor. Nung tiningnan natin ang wattage ng electric fan, ito ay nasa 60 watts. Ayan o. Ganyang kakapal, yan ay 60 watts. Tingnan natin, mayroong label dito. Ano ba meron? Ayun o, 60 watts. Oh, yun, klarong-klaro. Kung i-calculate natin yung total impedance nitong stator coil kasama na ang capacitor, gamit tayo ng formula na total impedance is equals to voltage squared divided by power. Ngayon, i-substitute natin ang value. Merong tayong 230 volts squared divided by 60 watts na siya yung power. So, pag in-square natin yung 230 times 230, tayo po ay magkakaroon ng 52,900. Divided by 60, tayo po ay magkakaroon ng 881 ohms na total impedance. Ngayon, kung i-calculate natin ang capacitive reactance nitong 1.5 microfarads na capacitor, gamit ang formula na capacitive reactance is equals to 1 divided by 2 pi FC. Ang pi ay equivalent po yan sa 3.14. Ang F o frequency, 60 Hz dahil nandito tayo sa Pilipinas. Yung C naman, yan yung value ng capacitor in farad. Ngayon, pag i-perform natin ang formula na 1 divided by 2 pi FC,
tayo po ay magkakaroon ng 1 divided by 2 times 3.14 times 60 times 0.00000015 farad. At tayo ay magkakaroon ng 1 divided by 0.0005652. Pag i-divide natin yung 1 divided by 0.0005652, tayo ay magkakaroon ng 1,769 ohms. Pag isubtract natin yung 881 ohms mula doon sa 1,769 ohms na capacitive reactance, dapat po ay magkakaroon tayo ng 888 ohms na masusukat na resistance mula dito sa coil. O kahit hindi man yan eksakto na 888 ohms, kahit 886 or 885, yan po ay okay lang. Kasi alam naman natin na nag-change yan ng value sa oras na gumagana na yung electric fan. Approximately, dapat nasa 884 hanggang 888 or 889. Ngayon, sukatin natin ang resistance mula dito sa dalawang yellow na wire na para sa capacitor. Bali, yung sinusukat natin ay inductive reactance na. Ayan, sukatin natin. Nasa 520 ohms. Yan ay mababa. I-subtract natin yung 520 ohms mula sa 1,769 ohms. Magkakaroon tayo ng mas mataas na total impedance. Pag mataas ang total impedance, syempre, ang epekto niyan, babagal yung ikot ng LEC. Hindi yan makakapagbuga ng malakas na hangin. Bakit bumaba ang resistance ng wire na para sa capacitor? Sa kadahilanan, nagkaroon ng internal short circuit. Habang ito ay gumagana, umiinit yung coil. Ngayon, pag uminit yung coil at kinaya ng thermal fuse, kung titingnan natin ang thermal fuse na ginamit ay ito, yan po ay katulad ng thermal fuse na ginagamit sa mga blender. So, kinaya ng thermal fuse ang init ng stator coil, kaya ang nangyari, ang magnetic wire, yung kanyang varnish dahil sa init ay natuklap. Dahil natuklap yon, ang tendency niyan ay magkakaroon ng pagkakadikit-dikit. Pag magkadikit yung magkatabi na windings, ayun, nagkakaroon tayo ng sinasabi na internal short circuit. Hindi yan makita dito sa labas, makikita yan dito sa kaloob-looban. So, pag ganyan ang ma-experience natin na mahina pa rin yung ikot ng LEC, okay naman yung bushing, ang shafting, at saka yung capacitor, abay, ang sira niyan ay nasa fan motor na. Yung explanation, bakit natin nasabi na fan motor ang problema, sa pagkakataon na ito, mababa ang measured resistance ng coil windings na para sa capacitor kaysa sa expected na dapat na value ng resistance ng coil. Pag ganyan ang ating na-experience, nagdududa tayo na sira na talaga ang fan motor, wag na po tayong magbakasakali na mapipwede pa yan, masusolusyonan pa yan. Wag na. Kasi baka masunog yung unit, masunog pa yung buong bahay ng may-ari. Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan nyo naman itong video, maaari po lamang ay mag-like, mag-share, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.